Yan, hello po mga kapambira, good morning at welcome back po sa ating channel. At medyo natagalan po tayo nag-upload at nabisi po tayo sa mga dumaan na bagyo. Tinamad rin po tayo mag-upload. Ngayon po pupunta po tayo sa bundok kasi mag-aani po ako ng kakao doon kasi meron po tayong mga pinamili. Sasama po natin para maramihan po yung pag-process. Kasi mahirap din pong pa kunti-kunti lang po yung pinaprocess natin. Kasi sa fermentation po kailangan po ng madaming butil ng kakao. Haahan po tayo ngayon sa bundok. Yung pong ating project dito na fish pond ay di pa rin po natin matapos-tapos. Medyo nangangapa po tayo sa setup na gagawin ko kasi malayo po ito sa bahay. Unang-una malayo po ito sa bahay namin sa Daet. Yung setup ko po kung mag-uuwian po ako ay medyo ano po. Gaano kayo? Gaano kayo? Anong kukuhain nyo? Ha? Anong susungkitin nyo? Ano? Kakao? Kakao ko yan. Baka kinukuruhan yung kakao ko dyan. Di nga, anong kukuhain nyo? Ba't nyo kukuhain? Alin yung kukuhain nyo? Nasaan? Huwag nyong kuhain. Inaani ko yan. Alin ang susungkitin nyo? Alin? Ba't may hinog baga? Nasaan? May hinog baga dito? May mga kakao po kaya ako dito ang tanim ay. Saan ang baga yun? Alin ang aanihin nyo baga dito? Pambira, bote po nag-ahon tayo dito. Alin ang susungkitin nyo to? Alin susungkitin nyo? Alin ang susungkitin nyo? Nandito? Ha? Kabila po yun. Alin? Sa kabila? Kakao ko yun. Baka magkuha kayo ng kakao ko ha. Nasa po kayo? Ayan, may mga bata po kaya dito mga nanggugubat po at kung ano lang po ang pwedeng makain po nila. Mga taga dyan po yan sa labasan. Yun po ang pinag-iisipan ko dito mabuti kasi pa nakapagsimula na po tayo ng project dito, dapat po ay may tao. Di po talaga pwedeng wala kasi masasayang lang po yung gagawin natin dito kung walang tao. Nangangapa po ako sa setup kasi ang layo po nito sa bahay sa Daet. Pinag-uusapan pa po namin mabuti ni Mrs. kung ano ang gagawin. Kaya po dito kapag focus po dito, yun talaga po ang totoo mga kapambihira. Kaya po ngayon aahon lang po tayo para anihin lang yung ilang pirasong kakao doon na natitira para ma-process ko po. Sa mga gusto po mag-order, PM nyo lang po ako. Opo, message nyo lang po ako. Order po tayo. Order po kayo. Ayan, ganito lang po ito kalapit. Galing po dun sa may bahay. Bira yun. Buti po, sakto po nag-ahon tayo. Mauunaan sana tayo ng mga bata. Kasi marami po tayong iniwan dito. Nakita po ninyo mga bungang hilaw pa. Hinog na po yun ngayon. Anin natin. Dito po ako nagdaan sa may gilid ng lupa para pagbutwa po doon sa may lupa namin. Meron po isang puno doon na maraming bungang kakao. Parang pinoprospect na po ng mga batang aranihin. Buti po dito sa amin mga kapambira, yung pong bagyo hindi man po masyadong naminsala. Sakto lang po. Sa amin po, ang mga saging lang naman po ang natumba. Yung mga nyug, di naman po natumba. Wala naman po mga ganun. Ay, wala na. Inarani na. Ito po yun may hinog pa Parang may nag-ani na Kinuruha na po ng mga bata.
Madami pong bunga yan, oh. Yung nasa likod ko. Madami pong bunga yan. Dito na po tayo sa lupa namin. Ayun, oh. Yun pong kubo kong gagawin. Meron na po sana akong pinatistis ng mga kahoy. Ayan, oh, buti po nakadating tayo dito ng... Ayan, oh, dami ko pong aanihin. Buti po hindi nadali ng bagyo saka ng mga bata. Ito, hinog na po ito. Hinog na po ito. Hinog na ba to? Ito ang hinog na. Pinagdidiskitahan na po ng mga bata. Hinog na po ito. Saktong sakto po ang punta natin. Grabe. Unahan pa tayo ng mga bata. Paborito po yun ng mga bata ay. Ayun po. Wala pang hinog. Di ko po matapos-tapos yung ano dito. Ang dapat po ay may tao dito. Pagpaplanuhan ko pong mabuti kasi baka masayang po yung lalagay natin ditong Ayan po yung ko na, nalinisan ko na. Wala pa rin pong magbabago. Ayan. Parang inaraan niya na yung kakao ko talaga. Wala pang hinog. Tingin po tayo sa iba. Ito, hinog na po ito. May nag-uling po dito. Tapos na po dito magkupra eh. Grabe. Isang sakong uling. Basa. Basa ang uling. Naulanan po. Ayun mga bata oh. Gaya na po ng mga makakain dito sa gubat. Kaya po pag wala po dito ng tao, hindi po pwede maglagay ka dito ng mga kahit po manok. Dapat kung mag-aalaga po dito kahit isang pirasong hayop ay may tao na po dito, may kubo-kubo na, may bahay na. Dumaan po kaya yung ay hindi pa to hinog. Nako. Woo! Woohoo! Tingin pa tayo sa kapitbahay, may nagkukupra po doon sa kabila. Di po ako nakakapag-upload at ano po tayo ng mga nakaraan. Gawa ng bagyo, nabisa rin po tayo. Mga bata yan. Tinak ko po yung kakao ko dito kung sinarain na rin yung daga. Uy, may gagamba. Nakakahuli po yun ng ibon. Yan po yung sapat nyo. Laki. Ay, kinarain ng daga. Dapat talaga ay dapat talaga ito ay malinisan. Kinarain na po ng daga oh. Ayan nangingitim na. Sayang.
Dapat po yan, matabasan na ito. Papatabasan ko po ito. Ang dami pong daga. Akala ko po may marami akong aanihin. Dami ko pong kalawa. Ayan oh. Nangiritim na po yung yung bunga. Ayan oh. Nangiritim na po yung bunga sa puno. Yan po yung kalaban sa kakao. Tingin pa tayo sa karatig. Ito po yung lupa rin po ito ng namin. Kamag-anak din po, kapatid po ni Luto. Ano, tapos na? Ay, nasalang pa lang pala. Kaya nga, naubos na ng bata yung mga kakao, ano? Saan? Ay, di na yung pwede. Nakakaralat mo sa daan. Kaya nga. Wala na yan. Wala. Sino kasama bata? Yun na, di ba ka bata ano baga? Yan, nung nagpapagawa. Ubus-ubos baga? Ilang peraso yan? Isang days. 600 lang? Binuo ko yung iba ay. Ha? Binuo ko yung iba. Binuo mo ng iba? 200 yung binuo ko. Tapos meron pa akong dalawang buo eh. Nandiyan. Tapos nandun na baga sa isang Siya? Sariwa ay. Ba't basa yung uling mo dun? Ba't basa? Ano, hindi mo agad nahango? Nabot ng ulan? Pagka-uli ko, sa kinagabihan. Nag-ulan? Yan po ang pagkukupraw. Niluluto po yung nyug, tapos ipipisar yan. Ititimbang na po yan pagluto na. Ganda po ng nyug, ano. Malinis po dito at pinagtatalian ng mga hayop. Ngayon araw lang pala yung sinalang? Mga alas 2 na. Mga alas 3. Ayun na lang dito ay. Kakaunti ngayon pala, no? Bukas, timbang mo yan. Siya? Timbang na yung bukas? Ba, malupit ka. Sayang ito, maganda talaga itong fish pa rin, ano? Dapat ito ay may bakho. Mahal pala ang bakho, ano? 10,000 ang isang araw. Arkilahin, kasamang operator. 10,000. Ano lang pati papadaanin dyan? Yung maliit na bakho lang. Mahal pala po ang bakho. Nagtanong ako ay 10,000 ang isang araw. Ay kung tatrabahunin po ito dito ay siguro mga mga 10 araw ito sa bakho. 10 arawin ng bako. Ha? 10 arawin ng bako. 1,000 pa lang yan. Kaya nga. Isang ito po yung pinakita ko sa inyo dati na malagandang fish pan eh. Ganda sana nito. Sariwa ang tubig oh. Malaking basig lang dito malaking basig lang po dito ang lalagay eh. Pwede na pong maging fish pan na malawak yan. Pera na lang po ang kulang. Di po tayo makasimula bara basta eh. Pero dapat ay may kubo na tayo dyan ayan. Dapat ay may kubo-kubo na tayo dyan ayan. Hindi ko lang mapataas eh. Tambak na sinakong na lupa. Dapat ay may kubo-kubo na tayo Wala ay di pa nakakapagawa. Dapat ay may tao talaga eh. Yung mga kubo pa pala saan. Ganda dito na Saan dito? Kasi hindi naman alam hawak din ang utak ni Rapros. Doon lang oh. Dapat na dito yan makubo-kubo na lang yung kapal.
Mm. Ilalagay na. May saging dyan, wala? Wala. Walang makakain, pababa. Ayun, papayat din. Saan galing yan? Wala ninuhin. Mm. Oo nga na, Huwag ka pagkukupro. nakain? Hindi, nagkain ako. Init. Maani lang sana ako ng kakao, wala na pala akong aanihin. Nasa daan na baga ang mga buto. Ang bira. Kaya bata yan. Dinaraga pati yung nandito, ano? Mga burutas, di gano'n? Pag di pala pati na niya, naitim ano? Naitim nga, sayang. Kala ko yung makakadami ako ng... Tagal naman tayo di magpunta dyan ay. kala ko yung... Nagbagyo baga. 3 linggo. Nagbagyo baga. Dalawang bagyo baga duma. Sayang po mga kapambihira yung kakao. Di ko na po naabutan. Madaming kalaban. Dapat po talaga yung magkaroon po rito ng bahay-bahay muna. Kaso yun nga po yung kinoconsider ko. It's either mayroon talagang tao dito na ano. Yun na lang po ang mangyayari. Kasi ano po ay yan, marami pong kalaban. Ito po yung ano, danaw-danaw na pwedeng gawing fish pond na malawak. Basta may ano dito. Tututukan talaga po. Yung mga manok ko po dun sa bahay, plano ko rin pong dalahin dito. Yun lang, dapat talaga may bahay na dito kasi mga native chicken ko po doon. Plano ko pong dalhin na dito kasi lang dapat talaga may ano na dito, may tao na. Kasi masasayang lang po pag kakainin lang po yun dito ng mga ano, bayawak. Kaya ng ibang tao din. Bira yan. Ito po, lambo mo. Ito, may puno ko ng kakao dito. Maliliit pa ang bunga. Sayang. Kakainayang ang mga ano. Hindi po nasikaso, hindi ko po nabalikan agad. Punta po tayo dun sa isang puno. Ubos-ubos. Naralian naman dito ng kalabaw. Wala na talaga dito ng produkto po bagay ganito. Walang tao. Kasi sayang. Ayan po. Nabuburlok po. Ito po ang nangyayari pag kulang po sa maintenance. Wala rin po nagbabantay. Ito bubulok, kinakain ng daga. Wala na. Ito po ang kalaban, oh. Ayan, oh. Bulok na po yan. Ito pa, kinain na po ng daga, butas na. Ayan pa. Lira yan. Ay, may nagtirang isang bunga, oh. Walang natitira. Ayan, oh, yeah. Sayang po mga kapambira. Di ko po agad nabalikan ay. Sayang.
Ayan po yung lumang bahay nung nung kapatid ni Lolo. Sayang talaga po. Ito po yung namin boundary. Tuborlok lang po. Ayan may natirang hinog pa may naani man po tayo sa isang piraso. May mga natira po ng bata saka ng daga. Ito po ang kalaban ko dito pag wala po talagang tao dito. Malaking dedikasyon po ang kailangan ko dito pero kung sa nyug lang po, yun lang. Produkto lang ng nyug yung maasahan mo dito. Kasi di man po yun marabas na nananakaw yung nyug. Saka kahit mabawasan man po yung nyug, okay lang. Di man po yun naiiwasan. May makuha dito mga panggata. Yung panggata po sa ulam. Yun, di po yun naiiwasan sa nyugan. Huwag lang po nilang isasako yung mga nyug. Talagang bawal na po yun. Marireklamo na po sila sa barangay. Pambira, ayan, sayang. Wala nang ayun, may ilang piraso pa dito. Yung mga maliliit. Dapat po ay ma-irehab ko ito. Kakapanghinapot. Kaya po tayong naabutan mga bunga. Bira Pag magbubukid ka po ay dapat ay tutok din Tulad ko po ay malayo po ako sa dito. Nahirapan po akong sayang talaga. Panghina po ang namin dito. Wala na pong kalaman-laman. Naiga pa po ito ay tabasan ko na. Taniman na lang din po ng mga puno na lang po siguro ang tanim ko dito. Kasi po yan po talaga ang kalaban pag may mga makakain yung mga bata. Wala ka man po mapuprodukto kung pababayaan mo lang po laging ganun. Wala sa'yo matitirang produkto. Kahit nga po saging kinukuha rin po dito. Kaya dapat talaga may bantay. Nung dito pa po kami nakatira, okay man po dito. Wala po dito nakakapakialaman. Dito po kami nakatira dati. Kaso ngayon nga po talaga wala wala po nakatira dito. Sayang po. Pati po yung saging doon na sa baba, wala na rin yung saging. Bira Ayan. Ganito talaga po ang buhay bundok. Minsan aahon ka, wala kang makakukuha. Kala mo may babalikan ka pa. Punta po tayo saglit dito sa mga tanim kong kahoy. Kasi tanim ko po ito way back siguro mga 10 years ago na rin po. Yung mga tanim ko ditong kahoy, baka po pwede nang i-harvest. Pansarili lang naman po yan. Dito po sa amin pa po ito. Dito po dami pong bakanting lupa dito. Yan. Dapat talaga ay mag-focus na ako dito. Ito pong patag na ito, pinanpan po namin yan. Ayun, malalaki na yung kahoy. Mga tanim ko pong Gemelina. Malalaki na. Nagralaki na po. Yan, ay malaki na. Pwede na. May isang punong malaki Ayos. Nagralaki din. Yan, mga tanim ko po yung Gemelina na mga 5 taon pa pala po ay pwede na po kinabangan yan. Pag mapabahay ako dito, pwede ko na pong gamitin yan. Malalaki na yung Gemelina. Ito po, pansinin po ninyo, ito kapantayan po ito, gulayan po namin ito dati.
Bira, ayun. Sayang yung mga kakao ko. Kala ko may babalikan pa ako. Dito, ay wala rin bunga. May puno po dito ng kakao ay. Wala ding natirang bunga. Ito po oh. Wala rin bunga. Ubus din palagay ko ng ano. Ito po kakao ko po itong tanim oh. Walang bunga. Walang pag-asa. Walang pag-asa. Ay nako. Ay buhay. Uwi na po tayo. Wala tayong mga dito. Uwi na po tayo muna. Di ko na po alam ang gagawin ko dito. Kung comment nyo nga po mga kapambira kung ano magandang gawin dito kasi ayan po, dami ko pong bakanting lupa. Ayan oh. Ayan. Nahirapan lang po talaga akong kumibuhat. Siyempre nalabas din po tayo. Nandun po yung pamilya natin. Hirap din po hirap din pong gumalaw. Pag puro naman po kasi bayad ang gagawin ko dito, puro upa, wala din po mangyayari. Hindi pa po ganun hindi man po ganun kalaking kikitain mo pag magpa-farm ka dito para makapag-employ ka ng mga tao na agad. Wala pa pong ganun. Kaya po usually po talaga pag magtatanim ka, pag magpa-farm ka, sariling pagod mo talaga. Parang ini-employ mo lang yung sarili mo. Mahirap po makapag-establish agad-agad ng ganun na kaya mo mag-hire ng mga tao. Di po yung ganun kadali. Sa totoo lang po, real talk lang po yun. Kahit po may ganito kalaking lupain. Pasinin po ninyo dito sa Bicol. Marami po dito mga lupain ganito po talaga. Mga tenga, nyug lang po ang nakatanim. Kasi nga po, yun po yung pinakang produkto na madaling gawin. Matanim ka lang, mag-harvest ka na lang. Every 45 days, mag-harvest ka na lang. Pero kung mag-ship ka ng ibang commodity, yan, talagang tututukan mo dapat, kakapitalan mo. Tapos babantayan mo talaga. Kasi pag hindi, sayang lang po yung effort mo. Yun po yung ko dito. Grabe. Wala nang pag-asa. Ayan, may saging pa natitira oh. Kalit-liit man. Ito po tayo galing kanina. Sa isang piraso lang na ani natin ay bali 3 pala po. Dapat talaga po ay sobrang dami ng tanim natin para kahit may magkuha mga bata, marami pa rin ang matitira. Ay, nako. Yan, yun po yung naani ko. Kaunti. Ay, nako. Ay, nako. Malaking po ang kailangan ko dito. Malaking effort po ang kailangan ko gawin dito. Pero pag pag dito na po ako kasi titira, dapat po kasi talaga tutok dito. Hindi po ako naganlabas din kasi tulad po niyan, pag wala pong tao, marami pong pwedeng mawala. Wala pa nga po akong tinatanim na wala pang laman, nyug pa lang, tapos yung ibang mga saging, mga kakao, nawawarala na po. Lalo na pag nagkaroon na po dyan ng tilapia, tapos nag-alaga tayo dito ng mga manok, mga native chicken, pwede rin po dito. Yeah, dapat ay dito na ako nakatira. Kaso bahay ko po kaya dun sa pag-isipan ko po mabuti, pagpaplanuhan po namin mabuti kung po ang magandang gawin. Kasi mahirap din po magsugal dito basta-basta. Kasi mag-i-input ka po dito ng effort ay
Pwede na po siguro, pupunin na lang ng nyug yung bakante po kasi yung taniman po namin ng gulay. Kung pupunin ko na lang po ng nyug yun, mag-aantay na lang ng 7 years, mamumunga na po yun. Ganun po katagal ang nyug. Pero pa nakapamunga na po siya, harvest ka na lang po. Parang investment. Pag mag-ibang commodity naman po, ano ba, magtatanim ka ng papaya dito. Yun, mangangapital ka ng malaki. Tapos mabilis po talaga yung ano. Tutok lang talaga dapat pong kailangan. Yan po yung struggle ko po dito mga kapambira. Kaya po, kung mapansin po ninyo yung fish pan kong ginagawa, minamano-mano ko lang talaga po yan. At kung babayad ko pa po yan, malaking expenses din po yun. Hindi rin po ganun talaga, hindi naman po ganun tayo kayaman na bitaw lang tayo ng bitaw ng pera. Opo. At kung napapanood po ninyo dati na nakakapagtulong tayo, nakakapag-charity tayo, is galing po yun sa mga natin, sa mga supporters po natin. Yan pong kinikita naman po natin ay hindi naman po ganun kalakihan. Sapat lang din po yun para makasurvive lang din po kami sa pamilya. Kaya di ko po alam mga kapambira, tulungan po ninyo ako mag-isip. Advisean po ninyo ako, comment po ninyo kung ano maganda pong gawin dito. Kung dapat bang tutukan ko na to ngayon o maglagay po muna ako ng mga magpatanim muna ako ng nyug, tapos mga kahoy. Kasi yung kahoy po na po hindi naman po masyadong bantayan. Yun lang, long term nga lang po yun. Long term. Hindi po masyadong sasakit ang ulo mo, hindi ka masyadong masasaktan na may nangunguha ng mga tanim mo. Yan. Pag mag-aalaga naman po ng mga hayop, talaga, tutok dapat. Yan po ang struggle ko mga kapambira. Di po, kaya po hindi po tayo nakakapag-vlog din dito nung nakaraan. Sabi ko po, dito ako magpo-focus pag-vlog ay hindi po ako nakakapag-focus. Nawiwindang po tayo mga kapambira. Tulad po niyan, nakaka-disappoint po ngayon. Marami pong akala ko po ay nagdala pa naman po ako ng malaki-laking plastic para may lagayan itong mga kakao. Wala po. May laya na naman. Kupra pa lang. Bilis nyo na. Ayan. Salamat po mga kapambira. Salamat po sa inyong panonood. At ito lang po yung vlog ko muna ngayon. Di po nakakapag-vlog ay na po tayo. Nag-aano po tayo ay ang pinagkakaabalahan ko po ngayon is yung paggagawa ko ng tableya. Yun po, doon po ko nakapokus ngayon. Hindi ko na rin po na iba-vlog. Sayang po. Yan po mga nakikita ninyong mga pinopost kong kakao na inani. Mga pinamili ko po yun sa iba't ibang mga farmer. Yung sarili kong tanim, di ko rin po nakasikaso. Namimili pa ako sa iba, pero yung sarili kong tanim, di ko po nakasikaso. Bihira yan. Kailangan ko talaga po siguro dito ng isang alalay kasi hindi ko po kakayanin pag solo lang ako. Pag one man po ako. One man band po kasi ako dito talagang hindi po kaya. Siguro po pag meron akong tao dito na isa na talagang rin. Ipo-focus din po dito. Kaya. Yun lang, dapat makaisip ako ng paraan para makapag-employed ako ng isang tao dito na kaya kong pasahodin siya kahit lang po, yung minimum lang po, pwede na po yun. Sayang din po talaga ito sayang din po yung namin dito.
Ayan po mga kapambira, nagkano lang po tayo. Nagsenti-senti lang po tayo dito sa bundok. Wala po tayo masyadong nagawa kasi kakaahon pa lang natin at mag-aani nga lang po sana tayo nito. At meron po tayong pinoproseso dun sa bahay. Isasama ko sana po ito para ano, maramihan po at may mga kasamahan na po dun. Mga pinamili ko po yun ay pambira talaga. Ano. Yan, salamat po mga kapambira. God bless you po. At ano, salamat po sa mga nag-aabang sa mga vlogs natin. Pasensya na po kayo, di pa po nakakapag-vlog ng maayos. Pasensya na po. Salamat po ng marami sa inyong pagsuporta. Pasensya na po talaga at wala pa po tayong maayos na ano, na sistema sa ngayon. Na ano pa po tayo na ano po tayo na nagpa-planning pa ng maayos, kaya hindi pa po hindi pa po ako makapag-ayos ng ano ng vlog ngayon. Wala pa po talaga kung ano na lang po may vlog natin, pero salamat po talaga sa mga support ninyo mga kapambira. Kahit po paano ay nandiyan pa rin po kayo at di po ninyo iniiwanan yung channel natin, o kahit wala po akong ma-present na maayos na vlog, nandyan po kayo. Yun. Ito po kasi pinapakita ko is ito po yung reality ng buhay namin dito. Ganito po talaga sa bundok. May mangunguha ng mga tanim mo, dadatanan mo, sira-siraan na, minsan tinatalian po ng kalabaw. Yan po yung nangyayari, kaya hindi po biro. Hindi po biro ang ano, akala niyo po pag meron kang lupain is maganda na, may farm ka. O yung nakikita po ninyo magaganda at established na farm, meron po yung malaking kapital, kaya po nila nagagawang pagandahin yung farm nila. Pero kung wala ka lang din pong magsasaka ka lang, ay pahirapan po, kailangan pong dadaan ka po sa butas ng karayom bago mo mapaganda yung iyong farm. Sana po ay mapaganda po natin to at didiskartehan po natin ng malupitan para mapaayos po natin to. Sayang din naman po yung blessing na pinagkatiwala sa atin, na ito pong lupang ito, sayang naman po kung di po natin tututukan. Opo. Sa ngayon lang po talaga kasi may pamilya po kasi tayo. Syempre, lalo na po mga maliliit pa po yung anak ko, kaya makipapa pa, hindi rin po tayo nakakaalis basta-basta sa bahay. Yan. Sige po mga kapambira, salamat po sa yun lang po muna ang natin video. Salamat po sa inyong panonood. Ay nako. Ay nako. Bye bye po, bye bye. See you tomorrow po. Ayan, habang naglalakad po ako pa uwi, nakita ko po yung mga pinagkainan ng mga bata ng kakao. Ito po yung ebidensya. Ayan. Balat po yun ng kakao. Ito pa, mga hilaw pa po, binibira na. Ito po. Ayan. Kakao po yan. Ito pa. Kung ilang bata po yun, edi isang puntahan lang po nun sa isang puno, ubos-ubos na po yun. Kaya wala tayong inabot. 4 na piraso lang po yung naanay natin ngayon. Okay naman po, nabusog po yung mga bata, kaso tayo pong may tanim ay di tayo nakakapakinabang masyado. Hindi natin kakaunti yung magagawa nating tsokolate. Pambira yan. Bawi na po tayo sa bahay. Dami po yung mga bata kanina. Nakita ko yun po yung paahon yun. Ito po, balat ng kakao. Ayan, balat ng kakao. Mga pinagkainan po nila, dito lang nila tinatarapon. Kaya wala man po pating iba talagang kukuha dyan, yung mga bata lang. Yun po ang kalaban dyan. Kaya dapat may bantay talaga po. Di po maiwasan na At mga bata po talaga, sadya po mga bata, makukulit yan. Ito na po yung namin, may bahay. Lapit na po ako sa may bahay, sa bahay nila Lola sa bundok.
Sayang po ang ano, ubos-ubos. Buti po yun dito sa may malapit sa bahay. Naka-ani pa po ako dito. Kaya no, may mga kakao din po. Tapos dito sa gilid. Pinasa bundok po ay di pinapatawad ng mga bata. Ayan o, may kakao din po dyan o. Pambira yan. Okay po. Ay, pagod lang.